hirap mag-retire kung wala ka nito. As a financial advisor, marami na ako nakausap na breadwinners na may pinagdadaanan. Yung iba, mga senior citizen pero nagtatrabaho pa rin. Bakit? Kasi nag-fail ang previous generation natin, may spread ang financial planning. Ang ending, hindi sila nakapag-prepare. O kaya, nag-prepare naman pero kulang talaga. Bakit kulang? Kasi umasa lang sila sa pension at savings. May ipon naman pala, bakit hirap pa rin? Exactly. Kahit may ipon ka, hindi talaga siya enough. Una, magkano ba yung pension mo? Ngayon pa nga lang sumasahod ka, minsan hindi na sapat, di ba? What more pa kung yung pension mo mas mababa, tapos mas marami pang gastos, katulad ng maintenance, check-ups, tsaka yung mga gamot. Pangalawa, inflation. Kung yung 1,000 pesos mo ngayon, gasto lang yung mabibili niyan, paano pa after ilang years? Pangatlo, may mga breadwinner na nahihiyang lumapit sa iba, hindi dahil ayaw nila, kundi ayaw nila yung pakiramdam na maaaring tanggihan sila. Paano kung wala ring extra yung anak mo o yung kapatid mo? At panghuli, kapag nagkasakit ka, ano ang unang gagalawin? Yung savings mo, di ba? Wala nang pumapasok na income sa'yo. Paano pa pag naubos yung ipon mo? So balik ulit tayo, sa pension na lang yung sasali sa'yo. Kaya ang tanong ko sa'yo ngayon, bakit hindi natin ipasa sa insurance company ang gastos sa medical at hospitalizations? Para kahit may sakit ka, may matatanggap kang pera, buo pa rin yung ipon mo, tuloy pa rin yung pension mo, at ang focus mo na lang ngayon ay ang pagpapagaling mo. Kaya mahirap mag-retire kung wala kang insurance. Kung gusto mong ma-plan ng tama ang retirement mo, comment pension or click mo lang yung link sa may bio ko para masimulan na natin yung retirement plan na para sa'yo.